Hi everyone, welcome back to Connie Lesage YouTube channel. So, update lang ako sandali guys kasi antok na ako talaga, almost 2 AM na. At gusto ko din kating makatulong. Ay may mga kababayan po tayo, mga viewers sa ating YouTube na talagang may mga katanungan. Gusto ko rin makatulong. Hindi ako available lagi gawa ng may anak. So, ngayon talagang habang natutulog yung baby ko ay ito na. Sandali lang. Gusto ko lang i-share yung mga talaga important na documents, no? And don't worry, next time mag-video na naman ako ulit. At sana'y ma-remember ko pa. Kaya I'd advise always na kung pwede, scroll back nila yung mga videos ko kasi totoo talaga yun. Base talaga sa aking experience. Ayan, so mag-update lang ako sandali ay about sa requirements how to apply visa sa ating sa Croatia, no? Especially pag talagang nakapag-asawa ka ng Croatian national. Kung ikinasal ka na sa Pilipinas, no? Yung reason niyan is for reunification, 'di ba? Kasi you're visiting for your family or one of the members of the family. Ganon. So, yung palagi kong ina-advise ay mag-email talaga sa Jakarta kasi sila yung, syempre, sila yung nagde-decide. Kahit pa man ipapasa mo sa kahit anong agency yung application mo, sila pa rin yung magde-decide. Yan kasi yung ginawa ko before kasi I started talaga from the scratch. At lahat talaga finalo ko kung ano yung nila binigay na requirements, finalo ko. Very few lang talaga. At yun na nga, pagpasa ko dun sa BFS, meron silang karagdagan and I understand kasi siguro gusto nilang makasiguro, no? But anyway, yung requirements, importante yung passport, di ba? Syempre. At yung marriage contract, dapat naka-apostal yan siya. Huwag niyong kalimutan, ha? Ganyan. Yung ticket, one way lang kasi syempre, spouse ka. And reservation only. Hindi ka pwedeng magkuha ng real ticket kung wala ka pang visa. Reservation muna. And then, ID, syempre, yung visa size. Meron yung nakalagay pag nagbigay I don't know kung ano yung mga karagdagan ngayon na Schengen na yung visa. Siguro may konting karagdagan but yung mga primary talaga na requirements, same pa rin. So aside from that, yung travel insurance na dapat affiliated yung Croatia, ganon. So yung nangyari sa amin, yung ginawa ng asawa ko, kumuha siya dito ng insurance. Tapos pinadala sa akin through email. Yun pinrint ko at dinala ko dun sa pag-apply ko. Yun yung requirements lang na hiningi. But dun sa DFS, kung saan ako nag-apply, ay may mga karagdagan talaga sila. Like financial statement, mga ganon. Wala ako sinabi ko na I am just following the Jakarta's requirements. Naga-base lang ako, ganon. At tinitake note naman nila doon. But for me, guys, kung talagang makaprovide kayo ng financial statement, why not, di ba? Mas maigi na yung sobra yung requirements. Ayan. So, yan yung mga requirements sa mag-apply. And we're talking about temporary residency kasi may mga nagtatanong po tayong mga minamahal nating viewers kung pwede nga ba daw maka-apply ng temporary residency habang nasa Pinas. Hindi po kasi kailangan nandito ka. Kailangan ka munang pumunta dito sa Croatia kasi kailangan kang pupunta ng police. May mga steps po, may mga proseso po dyan. At kailangan kang magdala ng NBI. Alam mo, that time, hindi ko talaga alam, walang nagsabi sa akin na yung NBI ipa-apostyle pala. So, don't forget to, kailangan ipa-apostyle yung NBI. At syempre, yung yung marriage certificate, naka-apostyle din yan. Importante talaga yan. Mas maigi, dalawahin mo na yung kopya with apostyle pa, di ba? Kasi ang daming pagdating nyo dito, ang daming yung gagawin, i-translate pa yan, di ba? Kaya sabi ko, yung mga videos ko noon, guys, kung may time kayo, basahin nyo. Kasi laking tulong. Minsan kasi nakakalimutan ko na. So, yung mga sa pag-apply, marami pa
yung NBI with apostille, marriage certificate with apostille, tsaka ano pa ba yun? Yung, yan yung ano, yung pinaka-importante. At saka kung nagrenta yung asawa mo, kailangan ng ano, yung contract of lease. Tsaka kailangan yung landlord mag-verify doon. Pero kung owner naman siya, walang problema. Hindi komplikado ang ano, proseso. Tsaka ano pa ba? Yun yung ano, tsaka may fill upan kayo dito, guys, na ano, i-guide naman kayo eh. Basta don't forget talaga yung mga NBI, i-apostille nyo, yung marriage certificate ng apostille yan, mga ganon. Don't worry, next ko na video, i-ano ko ha, i-share ko ulit, i-ano ko. Kasi minsan nakakalimutan ko na, kaya mas maigi talaga nung yung ibang videos ko na previous, tingnan nyo kasi fresh pa yun sa aking ano, isipan. Ngayon, medyo matagal na. Hindi na rin ako active sa ano, dito sa YouTube. Kasi ano, busy. Actually, hindi na ako monetize dito. Gawa ng hindi na nga ako active. Pero tumutulong pa rin tayo kasi alam ko na mahirap lalo na pag nagsa-start ka from the scratch, no? Mahirap kasi ako that time, nagtatanong ako sa iba. Dati kasi wala pang ganun eh. Maraming mga Pinoy pero more on workers. Hindi talaga yung mga nag-asawa. Madalang lang. Meron akong tinanungan, hindi man nag-reply. Lucky kayo ngayon kasi marami na ngayon. At ako talagang sinishare ko yung experience ko. I am not an agent, I am not an expert, but I am just sharing my real experience talaga kung ano nangyari. And don't forget pala guys, don't forget to bring CFO. Kailangan yan sa immigration. No? Actually, yung mga, ina-advise ko yan sa mga viewers ko. Pero sinabi nila, hindi daw sila hiningian. But ako, hiningian ako. Maaring nagkataon na yung officer, hindi ka hiningian. But, ano lang, be prepared lang. Mas maigi na yung meron ka, diba? Kasi ako, wala din nakapagsabi sa akin na kailangan ng CFO. Buti na lang nakalusot ako. Kasi, wala talaga akong alam. Kaya, mag-apply ka ng CFO. Huwag mo sabihin na, hindi naman hiningian si ganito. Nako, hindi mo alam. Hindi natin alam kung sino maging officer mo, di ba? So, yan muna siguro guys yung aking itatakal kasi almost 2 a.m. na dito. Naku, palagi akong puyat. Ayan. So, share ko lang ulit, ha? Yung mga aking mga nalalaman. Ano ko ulit ito. Don't worry, babalik naman ako paunti-unti sa aking YouTube. Pwede kayong mag-message din sa aking YouTube dito. Kasi nababasa ko naman sa aking dashboard. Okay? Ayan ha. So, thank you pala sa pag-visit sa aking YouTube. Kahit ito hindi na monetize. Pero at least, diba, nakakatulong tayo. Kasi alam kong hindi madali talaga. Lalo pag first time. Ayan. So, don't worry ha. Ano lang. Keep going lang. Tsaka be patient. Tsaka maglista ka lagi. Ganun. Lista. Ayan. So, don't worry. Uulitin ko to. Paulit-ulitin ko to itong mga requirements. Tapos, mag-scroll din kayo para maano yung mga infos ba. Kasi minsan, alam mo na, matanda na tayo at medyo matagal na kaya nakakalimot. Ayan. So, next time muna. Ayan guys, so thank you so much sa aking mga visitors, sa aking mga new subscribers, no? Thank you so much. So ayan, so sa ngayon, yan lang muna. Don't worry, itutuloy natin next time. Ayan, maraming salamat. Bye-bye.